Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Language. Week 1, Day 2, Quarter 2. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa liham pasasalamat. So aalamin natin sa aralin dito ang mga magagalang na pananalita na ginamit sa pagbati at marami pang iba. Balikan natin ang ating aralin kahapon. So sa inyong klase sa reading, nakilala ninyo si Jana Felisa. Isa siyang mabait na bata na palaging bumabati sa kanyang mga guro. Isipin ninyo kung ano ang posibleng pagbati na ginagawa ni Jana sa kanyang mga guro. Itatala ko ang inyong sasabihin at isusulat ko sa speech bubble ni Jana. Ano kaya ang sagot ng mga guro niya sa kanya? Nasabi ninyo ang mga bagay na yan sapagkat ganyan din ang inyong mga karanasan. Paano kayo nagpapasalamat sa mga kaklase na nakatulong sa inyo o nagpaalala sa inyo ng mga bagay na kailangan ninyong tandaan sa paaralan? Kayo ba ay nagpapasalamat kung kayo ay tinutulungan ng mga kaklase nyo o mga kaibigan nyo? Magaling! Sa araw na ito, babasahin natin ang liham ng guro ni Jana Felisa sa klase bilang tugon sa mga nakuha niyang sulat sa unang araw ng klase. Mula sa liham na ito, ay bantayan natin ang mga magagalang na pananalita na ginamit, mga pagbati at katulad na karanasan ninyo sa mga tauhan na naipakilala o nasabi sa liham. Susubukan din natin na makagawa kayo ng tanong mula sa mga ipapakitang sitwasyon at magbahagi ng inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa pagbati at paggamit ng mga wastong pantawag sa mga kasama sa paaralan. Narito ang talaan ng mga salita na ating sinasabi kapag tayo ay nasa mga sumusunod na sitwasyon. Bumabati sa guro, punong guro, kaklase, at iba pang kasamahan sa paaralan. Kayo po ba ay ginagawa niyo yan palagi? Binabati niyo po ba ang inyong guro, ang inyong punong guro, at kaklase sa paaralan? Mahusay! Magandang araw po, Binibini, kung ito ay dalaga, Ginang kung ito ay may asawa, Ginoo kung ito ay lalaki, Aling, Kuya, Ate. Salamat po. At walang anuman po. Paumanihin po. Paalam po. Sa ating mga naging kwento, ay nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga tauhan upang magpasalamat. Magbigay ng pagtanggap sa pasasalamat, paghingi ng paumanhin, at pagpapaabot ng pagtanggap sa mabuting pakikitungo ng kapwa. Sa ating liham ngayon ay ipapahayag ng guro ni Jana Felisa ang kanyang pasasalamat
sapagkat ang kanyang mga mag-aaral ay nakikinig at sabik na magsimula ng klase sa kanya. So sa ating pakikinig, ibukas ang mata at tainga. Ibigay ang buo ng atensyon at bigyang pansin ang lahat ng detalye. Mahal kong mga mag-aaral, nabasa ko ang inyong liham. Labis ang aking kasiyahan na mabasa ang mga ito. Napuri kayo ni Ginang Santos, ang ating punong guro, dahil sa pagiging magalang at tahimik. Tuwang-tuwa din ibinalita sa akin ni Binibining Garcia at Ate Jose ang maayos ninyong pila sa kantina. Walang bata na tumakbo at lahat ay nag-iwan ng malinis na lamesa. Ang mga basura ay naitapon niyo daw sa wastong tapunan, ang sabi ni Mang Jun, ang ating kustudyan o tagalinis. Sa inyong pag-uwi ay binati ninyo lahat ng guro at maging ang ating gwardya at nagpasalamat kayo sa mga katulong sa paaralan. Dasal ko na magpatuloy ang inyong wastong pag-uugali at magandang ugnayan sa isa't isa. Nagmamahal, Binibining Mendoza. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Ano ang nilalaman ng liham? Okay, ito ay liham pasasalamat. Ano-ano ang magagalang na pananalita ang ginamit ng mga bata? Okay, sila ay laging bumabati sa lahat ng mga katulong sa paaralan. Sa kanilang teacher, sa kanilang principal, sa kanilang gwardya, yung mga tao sa kantina, at marami pang iba. Ano-ano ang mga magagalang at akmang pantawag ang ginamit sa liham? Mayroon ba kayong hindi naunawaan sa liham? Sa ating mga naging gawain tungkol sa liham, ay naitala ninyo ang mga magagalang na pananalita at pantawag na ginamit. Tingnan natin ang mga larawan at subukan ninyong isadula ang mga larawan. Gumamit kayo ng mga magagalang na pananalita sa inyong dialogo at tamang pananda para sa mga pantawag. Ayan, so tingnan dito ang larawan. So ano kaya ang pwedeng magagalang na pananalita na gagamitin natin dito? Okay, magandang umaga po, Binibining Reyes. Tutulungan na po namin kayo na magdala ng mga libro. O ano ang sabi ni Binibining Reyes? Naku, salamat sa inyo. Wala pong anuman, Binibining Reyes. Okay, tingnan ang nasa larawan. Sa ating mga nagdaang gawain, ay nagawa ninyo ang mga sumusunod. Sumunod kayo sa mga panuto. Nakapagbahagi kayo ng inyong sariling karanasan. Naipakita ninyo ang damdamin na ipinadarama ng mga tauhan sa mga bahagi ng liham. Mga kilos at hindi pasalitang reaksyon sa mga pangyayari sa kwento. Nakapagtanong
upang malinawan ang mga bahagi ng liham na hindi ninyo nauunawaan. Nailagay na din ninyo ang inyong sarili sa mga pagbati at magagalang na tugon na maaring sabihin ng tauhan sa tula sa mga espesipikong sitwasyon sa tula. Ngayon naman ay susubukan natin na iguhit ang damdamin ng guro sa mga pangyayari na nabanggit sa ibabang bahagi ng liham. Narito ang isang chart ng emoji. Sa inyong kwaderno ay iguhit ninyo ang mga emosyon na ipinapakita ng guro sa iba't ibang bahagi ng liham. Ayan, so tingnan nyo ang iba't ibang emoji dyan. So, alin kaya dyan? Ayan, so bahagi ng liham, simula, gitna, at wakas. At damdamin ng sumulat ng liham. Halimbawa, sa simula, ano ang damdamin? Sa gitna at wakas. Mayroon akong pangungusap sa pisara na nais kong buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. Ang tauhan na gumawa ng liham na ating binabasa ay may kaparehong karanasan sa atin. Ang mga emoji ay nagpakita ng parehong emosyon sa mga karanasan natin ayon sa mga pangyayari. Maari din akong magtanong sa guro at hindi lamang sumagot sa mga tanong. Maari nating ipakita ang ating reaksyon sa isang pangyayari ng pasalita o pakilos. Mag-isip kayo ng 3 karanasan na naranasan ninyo sa paaralan. Sundin ninyo ang emosyon na nasa ibaba ng bawat kahon para sa uri ng karanasan na inyong itatala. Ayan, so mga pangyayari sa paaralan. So, ikaw ba'y masaya, malungkot, kinakabahan? Ayan po. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!